Tyron ay dumiretso na muna sa kanyang condo unit dahil sinalubong agad ito ng mas matindi pang problema. Kinonta kasi siya ng Rivera Airlines para sabihin na may nadisgrasyang eroplano nila at madaming pasahero ang lubhang nasugatan at naisugod sa ospital na kailangan niyang agad na asikasuhin. Si Tyron ay tumawag na lamang sa management office na kanilang airline para sabihing sasagutin nila ang lahat ng magiging gastos ng mga ito hanggang sa makalabas silang lahat sa hospital. Dito biglang nag-ring ang phone ni Tyron. "Oh, akala ko nakauwi ka na. Tapos na ang business conference mo ah." Ito pala ang kanyang ama na si Mr. John. "Yun nga dad, kaso kailangan masigurado ko muna na magiging maayos yung mga pasahero natin na nadisgrasya kahapon lang bago pa tayo pagpiestahan ng media." Wika ni Tyron ng may pag-alala. "Nasa balita na tayo kagabi pa Tyron, hindi mo ba alam? Mabilis ang media sa mga ganyan. Pero don't worry, don't be bothered. News will die soon. Ang mahalaga ay mapunan natin ang pangangailangan ng lahat hanggang sa maging maayos sila. At salamat sa Diyos dahil wala namang namatay sa aksidente na yon." Malinaw naman na tugon ni Mr. Jan dito. Ilang oras ang lumipas matapos masecure ni Tyron ang lahat ng dapat niyang gawin ay pumunta na ito sa kanilang kumpanya para bisitahin ng kanyang asawa sa opisina nito. Si Jewel naman ay sinalubong siya ng yakap. "Anong oras ka nakauwi Tyron? Nabalitaan ko yung nangyari sa balita ngayon lang." "Yes sweetheart, 6:00 pa lamang ay nakarating na ako. Pero nagtagal ako dahil sa inasikaso ko pa ang mga naapektuhan nating pasahero na lubhang nasugatan dahil sa nangyari." Hinalikan ni Jewel si Tyron dahil sa pagkamis nito sa kanya. Si Tyron naman ay hindi na muna nagpahalata ng kanyang inis at selos dito at gumanti na lamang din ng halik sa kanyang asawa. "Marami bang trabaho dito sweetheart? Mauna ka na muna umuwi sa mansyon." Pag-uutos ni Tyron dito. Si Jewel naman ay sumunod na lamang sa kanyang asawa, kaya maaga na din itong nag-ayos para makauwi. Si Tyron naman pagkatapos umalis ng kanyang asawa ay dumiretsyong muli sa kanyang condo unit kung saan dito siya nagpalipas na magdamag habang umiinom ng alak. Halos gabi na din ito nakauwi at sa pagpasok nito sa kanyang kwarto ay agad siyang niyakap ng kanyang asawa na hinihintay pala siya ng mga oras na iyon. "Jewel, sweetheart, I have so many things in mind." Wika ni Tyron at nakita naman ni Jewel ang tila pagkalito sa mga mukha nito. "May problema na naman ba tayo Tyron?" Diretsong tanong naman ni Jewel dito. Wala. Medyo magulo lang isip ko ngayon. Gusto ko lang magpahinga. Just let me be for now. Doon ako sa kondo matutulog. I just want to be alone." Hindi alam ni Tyron kung paano haharapin ang kanyang asawa o kung paano niya itatanong dito ang bagay na gusto niyang tanungin. Si Jewel naman ay inunawa lamang ang kagustuhan ng kanyang asawa. Sa tuluyang pag-alis ni Tyron ay tila naging problemado naman si Jewel sa kakaisip tungkol sa kanya na halos hindi na ito makatulog. She knew something's wrong with Tyron. Lumipas ang 2 gabi ay mas ginusto pa din ni Tyron na maging mapag-isa sa kanyang kondo. Ramdam na ramdam ni Jewel ang tila muling panlalamig ni Tyron sa kanya. Halos hindi na nga ito lumalapit sa kanya ni hindi din siya masyado nito kinakausap. Simula nang umuwi siya galing sa business conference na yon, nagbago na siya. Malungkot na wika sa kanyang isip. Kung may kinalaman man dito ang kanyang pagpunta kay Ivan, ay kailangan makausap niya ito agad bago pa tuluyang lumala ang kanilang problema. Hindi niya alam kung paano yun nalaman ni Tyron. Pero kung yun ang dahilan, ay kailangan magawan niya agad ito ng paraan. Communication is the key to any relationship, ika nga. At willing si Jewel na magpakumbaba sa kanyang asawa kung yun ang makakagaan sa loob nito. Si Nicole ay tila bibihira niya na din niya makausap dahil sa pagiging abala nito. Kapag umuwi naman si Jewel sa mansyon,
ay nararanasan niyang muli na maghapunan na mag-isa dahil wala si Tyrone doon para siya sabayan. Hindi na din siya makatulog dahil iniisip at namimiss na nitong katabi ang kanyang asawa. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi na niya napansin na nakatulog na pala siya ng mga sandaling iyon nang tila naalimpungatan siya dahil sa mainit na yakap na dumampi sa kanyang katawan. Halos maiyak siya sa sama ng loob. Ito pala ay si Tyrone. Tara na, matulog na tayo. Bukas na tayo mag-usap. At doon ay nakatulog na ito katabi ang kanyang asawa na nakayakap sa kanya. Kinaumagahan ay pinilit niyang maagang magising para makausap agad si Tyrone. Baka kasi maaga na naman itong umalis at hindi siya makakapayag na hindi sila magkalinawan sa pagkakataong iyon. Kung may problema, hindi ba dapat pinag-uusapan, Tyrone? Seryosong wika ni Jewel sa kanyang asawa na nagmamadaling magbotones ng kanyang polo. About ba ito kay Iban? Yun lang naman eh. Your father came to my office at sa kanya ko nalaman na si Iban ang dating may-ari ng posisyon ko sa kumpanya. But you didn't discuss it with me. At alam kong hindi ka magbabanggit tungkol doon. So I went to him instead. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pagpunta ko doon sa kondo ni Iban. Pero Tyrone, wala akong ginawang mali. Malinaw na pagpapaliwanag ni Jewel dito. Ngunit tinugunan lamang ito ni Tyrone ng I don't want to talk about it. Damn it, Tyrone. Kung galit ka, magalit ka. Kumprontahin mo ko. Sigawan mo ko. Si Jewel ay hindi na naiwasang pang umiyak dahil sa sobrang sama ng loob ng kanyang nararamdaman. Pero tila hindi ito pinansin ni Tyrone na nagpatuloy lamang sa kanyang pag-aayos. Nang biglang tila may naramdaman si Jewel sa kanyang tiyan na halos ikasuka nito. Dahilan para pumunta agad ito sa banyo. Are you okay? Wika ni Tyrone kay Jewel. Masama ang pakiramdam ko. Hindi na muna ako siguro papasok. Baka dahil to sa sunod-sunod na pagkapuyat. Matapos iyon ay umalis na ng tuluyan si Tyrone papunta sa isang business meeting. Gayon din para bisitahin ang ilan sa mga taong napinsala ng naganap na aksidente na may kinalaman sa kanilang airline company. Habang mag-isa sa kwarto ay hindi mapigilan ni Jewel ang mapaluha hanggang sa makatulog siyang muli sa kanilang kama. Halos buong maghapon siyang nakaiga at hindi lumabas sa kanilang kwarto. Hindi na niya gusto magtrabaho. Iban could take his position back. Hindi niya yung kailangan. Pero kailangan niyang maibalik ang pagmamahal ng kanyang asawa. At yun ang mas importante para sa kanya. Kinagabihan ay hindi na naman umuwi si Tyrone sa kanya. Wala din makausap o ni makontak man si Jewel. Dahil tila abala din ang lahat sa pag-aasikaso sa aberyang nangyari sa airline nila. Kinaumagahan ay nagpasya siyang gumawa ng kanyang resignation letter para i-turn over ang posisyon niya sa kumpanya. At dahil wala si Tyrone sa opisina nito ng mga oras na iyon, ay iniwan niya ang sulat na ginawa niya kay Nicole. Bakit hindi kayo mag-usap na mag-asawa? Palipasin mo na lang ang init ng ulo ni Sir Tyrone. Hindi mo naman kailangan mag-resign. Wika ni Nicole na tila malungkot sa gagawing desisyon ni Jewel. Babalik din ako, Nicole, kapag nakapag-usap na kaming mag-asawa. Pero hindi na sa posisyon na yan. Iban can take it back. He deserves it more than me. Wika ni Jewel sabay labas na sa opisina ng kanyang asawa.